Hello, kumusta na po kayo mga ka-Real Talk? Shock pa rin po ba kayo sa mga nangyari nung nakaraang araw, sa mga revelasyon and pasabog na ginawa ni Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos sa PBBM? Ano po? Hindi ko lang sa kanya maintindihan talaga, no? Hindi maintindihan. Ano kaya talaga ang nasa ilalim, nasa likod ng kanyang isipan? Ano bang agenda niya? Kasi kung mismong kapatid niya, sinisiraan niya, ano pa kaya sa ibang tao, ano? Grabe talaga siya, no? Kasi normal sa pamilya na inaasahan mong poprotekta sa'yo, mangangalaga sa'yo, yung reputasyon mo, yung pagkatao mo, ilalayo ka sa mga kapahamakan, sa pain, hindi ka ipapahiya. Pero iba siya, ibang klase si Amy Marcos, mga ka-Real Talk, ano? Ano kaya talaga ang agenda niya? Bakit siya nagkakaganito? Ano ba, gusto niya maging vice president? Gusto niyang mag-tandem? Kaya VP Sara? Kaya niya ginagawa ito? Ay, nagtatanong lang po ako, no? Kasi sa akin, napaka hindi tama yung ginawa niya. Hindi dahil kumakampi ako kay PBBM, hindi dahil kinukontra ko si against Duterte ako kasi alam naman natin kaalyado ni ni Aimee, kundi doon tayo sa katotohanan, ang pamilya dapat nagtutulungan, magkasangga ang kasangga mo, siya ang inaasahan natin na magsusuporta, poprotekta at mangangalaga sa atin. Siyang makakaintindi at siya talaga ang magbibigay ng inspiration, motivation, and protection. Paulit-ulit ako, pero iba yung ginawa ni Amy Marcos. Kasi yung sinabi niya na talagang inano niya pinagdiinan niya yung emphasize na yung paggamit daw ng droga ni PBBM na mula pa daw nung bata pa, wala pang asawa, nagagamit na daw talagang ganito, at saka sa Malacanang daw, pati daw buong pamilya, buong mga anak na daw. Grabe yung ginawa niya, no? And to think yung mga pinagsasabi niya, hindi talaga makikita sa pamilya ng Marcos Marcos siya, pero kay PBBM mismo. Kasi makikita natin na napaka-decente ng pamilya, tahimik, napaka-professional, hindi mukhang sanggano at hindi mukhang basagolero, hindi mukhang tindera lang sa kanto, hindi mukhang sawsawera, hindi siya gano'n, napaka-professional nila. Ang layo talaga ni Amy, Yung pamilya na sinisiraan niya ay napakaganda ng dating, no? Pero ano ang gusto niyang palabasin? Bakit niya sasabihin yun imbis na proteksyonan niya? And besides, yung rally na sinagawa ng Iglesia ni Cristo, ay for transparency daw, sabi nila, di ba? For transparency dahil nga sa flood control scam. Pero bakit i-bring up niya yung isyung ganon? Di ba? So, before that, talagang may plano na sila na sirain, may agenda na sila na gamitin na naman yung paulit-ulit na dating issue na wala naman silang napatunayan. Hindi talaga, hindi biro, hindi maliit na bagay lang yung ginawa ni Amy. Hindi maliit. Alam kong naiintindihan yung ibig kong sabihin kasi napakasakit yon sa isang kapatid, no? Napakabait nga ni PBBM dahil kahit ginaganon siya ni Amy, hindi siya nagsabi ng masakit o masama laban sa kapatid niya, sa katraidoran. Oo, real talk talaga ako. Sa katraidor man talaga nangyari. Ano po? Kasi kapatid mo Bakit kailangan mong talikuran para sa ibang tao dahil sa sarili mong agenda? Ano? Gusto niya mag-vice president? Yun ba ang sinusulong ngayon? Late na ba ako sa mga nangyayari? Para kasi sa isip ko, ganun ang dating Parang gusto niya talagang mag-tandem kay VP Sara. Kaya siya nagpapalakas, kaya siya umagawa ng paraan para makuha niya yung kalooban, yung attention, yung favor ng mga Duterte followers. Ano po? Kasi pilit niyang binibrainwash yung mga tao into thinking na napakasamang tao ni PBBM. 'Di ba? Si PBBM nga po yung naglabas ng issue para maayos itong tungkol sa flood control. At siya pa na gustong maayos ito, pilit nilang sinisiraan at idinadown. At ang issue ng rally is about flood control, scam, corruption. Pero ang
inilabas ng panira ay tungkol sa droga. Sige nga, kung nasa ayos yung pag-iisip, kayo, mag-isip po kayo, isipin yung sinasabi ko. Malayo sa agenda yung pinagsasasabi ni Amy Marcos. Kasi ibig sabihin, pinagplanuhan na nila to destroy the reputation of his brother. Kapatid niya nga ba ito? Kapatid nga ba kaya talaga ito ni Bongbong, ni PBBM? Bakit ganito siya? Kasi sa akin sarili ko lang na parang ang dating sa akin, nandoon yung jealousy, nandoon yung nasapawan siya, nandoon yung may ambition siya. Sa akin lang po kasi nasa naman tayo ano ko lang naman po, hindi ko hindi haka-haka. Ang tawag nito, sa akin lamang po na naiisip, sa akin lamang po na nararamdaman o naiisip, hindi ko masabi, ano ba yan? Yung tungkol sa kanya, sarili ko lamang po itong opinion, na, di ba? Matindi yung ginagawa niya kay PBBM. Ano yun? May galit siyang nakatago, may inggit siyang nakatago, at gusto niyang kalabanin talaga to the point na durugin niya sa maraming tao imbis na protektahan. Kapatid siya, di ba? Anong klaseng kapatid siya? Hello, wala pang napatunayang ginawang mali si PBBM para husgahan ng husto. Siguro kung mapatunayan na talagang addict siya o mapatunayan na talagang involved siya sa corruption, and then yes, we have the right na magalit. Pero wala pang patunay Wala pang talagang major na ebidensya. Wala pa talagang proof na nailalabas. So wala pa tayong karapatan magsabi na may kasalanan siya, na ganito talaga siya, kasi ang lahat ay puro paninira lamang po sa kanya. Kasi wala namang ebidensya Asan? Pakita nila. Ang ginagawa nila, puro lang paninira. Tactic talaga nila Yung style nila na nasirain. Ano ba? Ano pang sinisira nila? Ba't hindi na lang nila hintayin yung 2028? Gusto talaga nilang madaliin? Gustong madaliin na pababain si PBBM? Ilang taon na lang ang natitira sa kanya, di ba? Bakit hindi na lang patapusin? May nagmamadali maging presidente? Ganun ba? Para Kasi natatapos, nahadlangan yung mga agenda na dapat tuloy-tuloy sana, pero dahil pumasok sa eksena si PBBM at hindi umubra yung mga gusto nilang patalsikin, na wala naman talagang matibay na ebidensya, kung ano-ano ang ginagawa nilang paninira, Saka alam niyo po, nakikita niyo, malalaman niyo na pro PBBM ako kasi yun po ang tama. We should protect and side with the government kasi siyang ibinigay, itinalaga ng Panginoon na maging authority natin. So kung lumaban tayo sa kanya, that's rebellion already, and that is not good. That is not coming from God. That is coming from the enemy. Kasi wala namang ginawa talagang mali si PBBM. Patunayan niyo, puro kayo haka-haka. Wala kayong maipresenta. Siguro kung makita natin, mapatunayan na talagang may kamalian si PBBM, mapatunayan na talagang drug addict siya, mapatunayan na talagang involved siya sa corruption, na siya talaga mastermind, then ako mismo talaga, save this video kung gusto nyo. Ako mismo, pag napatunayan yan, ako mismo ang magsasalita ng against kay PBBM. Ako mismo ang tutuligsa. Pero wala nga po Wala kayong nakikita. Wala kayong maipresentang ebidensya. Napakabuti ng tao, napakalinis ng tao, napakamahinahon, napakatahimik, napakamapasensya, napaka-professional. Sa dami-dami ng nagawa ng magaganda, binigyan ng dangal ang Pilipinas, naging siya na ang leader sa di ba, sa APEC na yung APEC ba yun? Kalimutan ko na. Basta yun yung naging leader siya ngayon, di ba, sa buong ilang Asian countries na magsasagawa ng mga usapan or agenda ng pagkakaisa at pagtutulungan. So, si PBBM ang hinirang nilang leader. It's a good thing, Napakagandang bagay yun. Ibig sabihin, maganda ang paningin ng ibang bansa sa kanya. Pero ang ating Vice President, walang ibang ginawa kundi siraan ang gobyerno at siraan ang Pilipinas, ang mga Pilipino sa ibang bansa.
Naisip niyo po ba? Going back, bago tayo magtapos, going back kay Amy, sabihin na natin na talagang nag-addict si PBBM. May nagawa bang mali sa bansa na ikinasira ng ating bansa? May ginagawa ba siyang kamalian na ibinenta ang bansa, gumawa ng kabulastugan sa bansa? Wala naman po, di ba? Wala namang ibang ipinakita si PBBM kundi kabutihan, kaprofesyonalan, pagiging mahinahon. Ginagawa niya ang trabaho niya ng tahimik, pero yung isa walang ginagawa, pero naninira. So maraming salamat po sa inyong panunood, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share, and please comment down your emotion and your opinion tungkol sa mga sinabi ko. So sa mga DDS po dyan, I asked for your understanding kasi opinion ko po to di ba? Hindi ko kayo kinakalaban, hindi ko kayo inaaway. Real talk lang po tayo dito. Sana maging open yung mga puso natin and mga mata at ang kaisipan para makapag-isip-isip ng mabuti nang hindi tayo basta-basta nang huhusga ng walang ebidensya, walang matibay na ebidensya. Ako po, hindi tayo pwedeng maniwala lang sa sabi-sabi, sa paninira, porque sinabi ni VP Sara na ganito, porque sinabi ni ganito na ganun, pero wala namang ebidensya, hindi kayo dapat naniniwala. Again, hindi ko po kayo inaaway ha, huwag nyo akong awayin. At kung magko-comment man po kayo, wala sana dapat ng masamang salita kasi lalo nyo lang sinisira ang pagiging DDS nyo kasi kilala kayo bilang barubal magsalita, di ba? So wag naman po ganon. Respect nyo rin po ang ating mga comments. Ano po, para nare-respect kasi it reflects you Okay? Okay? Thank you so much. And before we end this video, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye for now.